tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Muling yanig ng matinding tensyon ang buong gitnang silangan matapos simula ng militar ng Estados Unidos ang ikalawang araw ng sunod-sunod na pag-atake laban sa iba't ibang estratehikong target sa loob ng Iran. Ang panibagong pambobomba na ito ay nagbabantang tuluyang sumira sa mga diplomatikong pagsisikap na wakasan ang digmaan. Ang biglaang pag-atake ng Amerika ay naganap matapos magbabala si Pangulong Donald Trump na pagbabayarin ng malaki ang Tehran dahil sa tila pagkaantala ng mga negosasyon. Ayon sa White House, hindi hahayaan ng Estados Unidos na gamitin ng Iran ang diplomasya bilang isang taktika upang magpatupad ng higit pang karahasan sa buong rehiyon, habang patuloy na nakasalalay sa patalim ang seguridad at katatagan ng Persian Gulf. Sa isang opisyal na pahayag sa social media, kinumpirma ng US Central Command o CENTCOM na kasalukuyan silang nagsasagawa ng mga pag-atake sa maraming lokasyon sa Iran. Binigyang diin ng militar ng Amerika na ang mga marahas na hakbang na ito ay direktang tugon lamang sa walang batayan at patuloy na agresyon ng Iran laban sa mga puwersang Amerikano, na nagpapakita ng determinasyon ng Washington na depensahan ang interes nito. Mabilis namang naglabas ng matinding banta ang pamahalaan ng Iran na handa silang gumanti sa ginawang pambobomba ng Amerika. Ang pag-ataking ito ng US ay sumunod sa isang araw ng pagpapaputok ng Iran sa Bahrain, Kuwait at Jordan, mga bansang kasalukuyang nag-host sa mga sundalong Amerikano. Sa katunayan, narinig muli ang mga sirena ng babala ng misal sa Bahrain itong Huwebes ng umaga na nagdulot ng malaking takot. Samantala, iniulat ng mga lokal na media sa Iran na narinig ang malalakas na pagsabog sa timog na bahagi ng bansa, partikular sa mga lungsod ng Bandar Abbas, Sirik at Minab. Ang mga estratehikong lugar na ito ay itinuturing na napakahalaga sa depensa at ekonomiya ng Iran dahil malapit ang mga ito sa mga pangunahing daungan, kaya naman ang pag-ataking ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanilang lokal na infrastruktura doon. Ito na ang ikatlong pagkakataon sa linggong ito na ang palitang atake ng dalawang bansa ay sumubok sa katatagan ng 2 buwang tigil putukan. Ang kasunduang ito na akala ng marami ay magdadala ng pangmatagalang kapayapaan ay tila tuluyan ng gumuho dahil sa kawalan ng tiwala sa pagitan ng Washington at Tehran na naglalagay muli sa buong gitnang silangan sa bingit ng isang malawakan at lubhang mapanirang digmaang militar. Bago ang panibagong kaguluhan, hinimok ni Pangulong Trump ang Iran na lagdaan ng isang kasunduan upang tuluyang wakasan ang digmaan. Nagpahayag pa siya ng pag-asa nitong nakaraang linggo na ang isang kasunduan ay maaring maabot sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit sa pagpapatuloy ng mga airstrike, mukhang mas lalong naging komplikado ang sitwasyon at tuluyan ng lumayo ang posibilidad ng isang mapayapang solusyon sa krisis na ito. Mabilis namang sumagot ang kinatawan ng Iran sa United Nations at sinabing dapat umiwas ang Estados Unidos sa paggamit ng banta ng dahas kung talagang nais nito ng kasunduan. Ayon kay Ambasadora Ms. Saidi Ravani sa harapin ni UN Security Council, hindi kailanman nakikipagnegosasyon ang Iran sa ilalim ng presyur at hindi sila kailanman susuko sa mga banta na nagpapakita ng matigas na paninindigan ng pamahalaang Tehran. Sa kabila ng matitigas na pahayag, tila naghahanap pa rin ang dalawang bansa ng paraan upang wakasan ang labanan basta't kaya nila itong iharap sa kanilang sariling mamamayan bilang isang malaking tagumpay. Para kay Trump, kailangan niya ng mabilis na panalo para sa darating na halalan, habang ang pamunuan naman ng Iran ay kailangang patunayan sa kanilang bansa na hindi sila basta nagpasupil sa kapangyarihan at banta ng Amerika. Napatunayan ng Iran na matatag ito sa kabila ng ilang linggong matinding pambobomba ng Amerika. Umaasa ang Tehran na ang kakayahan nitong harangan ang Strait of Hormuz, isang napakahalagang daanan para sa pandaigdigang langis at natural gas, ay magbibigay sa kanila ng malakas na alas sa negosasyon. Ang estratehikong daanang ito ang nagsisilbing pangunahing sandata ng Iran upang pilitin ang kanluran na pakinggan ang kanilang nais. Sa kabilang banda, mukhang determinado si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na isulong ang mga layunin na nagpapahirap sa anumang kompromiso. Kabilang dito ang pagbagsak ng pamahalaang teokratiko ng Iran, ang pagkasira ng kanilang programang nuklear, at ang pagdurog sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Ang hidwaang ito ay lalo pang lumalim matapos direktang atakihin ng Iran at Israel ang isa't isa nitong nakaraang Lunes.
Mula nang magsimula ang digmaan noong Pebrero matapos ang pag-atake ng US at Israel sa Iran, lubhang nayanig ang pandaigdigang ekonomiya. Tumaas ng husto ang presyo ng enerhiya sa buong mundo at nagmahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng pagkain. Sa katunayan, ang presyo ng krudo ay umabot sa mahigit $73 bawat bariles na mas mataas ng 25% mula noong magsimula ang giyera. Inihayag naman ni Pangulong Trump na ang militar ng US ay nagsasagawa ng isang lihim na misyon upang makapagpuslit ng langis lampas sa Strait of Hormuz na kontrolado ng Iran. Ayon sa kaniya, palihim na dumadaan ang mga barko sa gabi sa tulong ng pagkawasak ng mga radar ng Iran. Sa pamamagitan nito, mahigit 100 milyong bariles ng langis ang matagumpay na nakaiwas sa mapanganib na pagharang ng mga puwersang Iranian doon. Bagaman wala pang kumpirmasyon sa eksaktong bilang ng langis na nakaligtas, ipinaliwanag ng tagapagsalita ng Central Command na si Captain Tim Hawkins na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kanilang puwersa sa mga komersyal na barko sa lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga ito. Pinabulaanan din ng US ang pahayag ng Iran na sarado ang Strait of Hormuz at sinabing malaya pa ring nakalalakbay ang mga barkong pangnegosyo rito. Sa kabila nito, nagkaroon pa rin ng marahas na insidente matapos paputukan ng isang eroplano ng US. Ang engine room ng barkong MT Setebelo na may bandila ng Palau nang subukan nitong labagin ang naval blockade dala ang langis ng Iran. Ito na ang ikawalong barkong pangnegosyo na pinadapa ng mga puwersa ng Amerika sa karagatan malapit sa Iran na nagpapakita ng mahigpit na pagpapatupad ng kanilang embargo sa langis sa rehiyon. Ayon sa Foreign Ministry ng India, 3 marinong Indian ang nawawala matapos tamaan ang barkong Setebelo habang 21 naman ang matagumpay na nailigtas ng mga otoridad. Sa kanilang opisyal na pahayag, hindi binanggit ng India ang militar ng Estados Unidos o ang nagaganap na blockade. Sinabi naman ng US Central Command na nagbigay muna sila ng mahigpit na babala sa mga tripulante bago tuluyang pinaputukan ang barko. Bukod sa mga barko, tinarget din ng mga airstrike ng Amerika ang mga air defense, ground control stations at radar sites ng Iran. Inihayag naman ng Iran na tinamaan ng US ang 2 imbakan ng tubig sa lungsod ng Sirik na pansamantalang nagputol ng supply ng tubig sa libu-libong mamamayan doon. Mariing kinondena ng Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi ang pag-atake bilang hayagang paglabag sa soberanya ng bansa. Sa gitna ng lumalalang labanan, patuloy pa rin ang mga diplomatikong pagsisikap upang maiwasan ang digmaan. Isang delegasyon mula sa Qatar ang dumating sa Tehran para sa mga negosasyon matapos makipagpulong sa Estados Unidos. Gayunpaman, mas naging komplikado ang sitwasyon matapos bumagsak ang isang helicopter ng US Army malapit sa Strait of Hormuz dahil sa pakikipagbanggaan sa isang drone ng Iran kamakailan lamang doon. Dahil sa takot sa mataas na presyo ng petrolyo bago ang halalan sa US ngayong Nobyembre, tila nagmamadali si Trump na makakuha ng mabilis na tagumpay sa patakarang panlabas. Ngunit ang kaniyang mga hiling ay napakahirap tanggapin para sa Iran. Nais ng US na isuko ng Iran ang kanilang imbakan ng highly enriched uranium na ayon sa mga eksperto ay maaari nang gamitin sa paggawa ng mga nakamamatay na sandatang nukleyar sa hinaharap. Sa panig naman ng Iran, mariin silang tumatanggi na isuko ang kanilang uranium at hinihiling ang agarang pag-alis ng mga parusang pang-ekonomiya bago ang anumang kasunduan. Bukod dito, iginigiit din ng Tehran na dapat kasama sa kasunduan ng pagtigil ng giyera sa pagitan ng Israel at ng kanilang kaalyadong Hezbollah sa Lebanon, isang bagay na patuloy na tinatanggihan ng Israel habang lalo nitong pinalalakas ang pambobomba sa bansa.